Hindi ko na pa alam kung anong gagawin ko. Isip ko po yung mga tao magagalit sa akin. Tapos po yung bumigay ng tulong. Sa Virgilin Curse na tayo. Papalamagin ko muna yung paa ko. Kasi lahat ng katawan ko nag-iinit, pati yung ulo ko. Nag-visit ako na parang ang gusto kong balikan yung kumuha ng halos libu-libong pera na i-donate ng mga manonood ng programang Virgilin Curse para sa panganay na si Marie. 50,000 something ata yun. Basta ang laki daw ng makakabili ata yun ng mga rep, mga TV. Tapos makakapagpagawa pa ng bahay. Tingnan nyo. Tingnan mo, scammer ka. Nakaw mo yung pera. Tingnan mo, sarap-sarap ng buhay mo. Paupo-upo ka lang, kumukuha ka dyan ng mga pera. Tapos yung kinukunan mo, konting isang sindi na lang ng masusunog na yung bahay. Wala pang hiya. Ano? Neng, nasaan si ate mo? Ba't di kayo nakakibo? Ito, halika dito. Nasaan? Nasa loob. Tingin mo. Tahimik. Lahat. Ano yan? Mangga? Ano yan? Almusal, merindalan? Tanghalian po. Ano? Tanghalian. Tanghalian? Opo. Balik kayo sa dati? Opo. Nasaan si Marie? Hoy! Tingnan mo yun si Marie. Ano nangyari sa'yo? Tulala ka? Hindi ka dito. Diyos ko. Tingnan mo yung bahay nila. Maayos na sana ito. Tingnan mo. Yung sainan nandito lang sa harap ng kwarto nila. Alam mo, pakita mo. Halika. Pakita mo yung kwarto nila. Oh, sikmurain mo to. Oh, tingnan mo kung kaya mong higaan dito na mismong nagnakaw ng pera dyan sa mga bata. Tingnan nyo yung kalagayan ng mga magkakapatid. Butas-butas, ayan, dinding, may tubig. Tapos ikaw ang sarap-sarap ng buhay mo magkunin lahat ng pera ng mga batang ito. O, tingnan mo ha. Yung hisko. Ako pa ba yung magsasalita? O ikaw na muna? Ako na muna po. Paano natin ipapaliwanag sa kanilang lahat? Halos 50,000 yung pera na naubos. Anong nangyari doon? Scam po yung pera. Imposibleng scam yun, be. Kasi po may tumawag po sa akin. Tapos, yung boses niya po, para pong sa bakla. Tapos sabi niya, kaibigan niyo daw po siya. Oh. Tapos, magtutulong daw po siya. Bibigay daw po siya ng 10,000. Nang ano? 10,000 daw po. Oh. Tapos, habang pong kausap ko po siya, may pumasok po ng code sa message po. Tapos, hiningi niya po yun. Tapos, di ko naman po akalain na ganun po yung mangyayari. Bigyan natin ng tubig yung panganay. Nanginginig yung lang labi. Huh. Inom ka. Tingnan niyo yung ikaw magnanakaw ka tin mo, oh. Yung naglimas na pera ng buong GCash dyan ng magkakapatid na to. Sa ina, no? Yung panganay, para nang may himatay. Sorry. Hindi ko po kasi naman alam na ganun po yung mangyayari. Di mo alam ang ganun mangyayari. Di ba, tumatawag ako sa'yo. Tapos oras-oras ina-update kita. Sabi ko sa'yo, wag na wag mong ibibigay yung mga, ayan, nakikita niyo yung, ayan o, basahin niyo dyan. Yan yung mga message ko sa kanya. Na sabi ko, never kahit sino magpakilala sa Poncio Pilato, wag na wag mong ibibigay yung password. Kahit magpakilalang tauhan ko or ako mismo kaboses ko. Kasi kahit sinong tao naman, kahit mga artista nga, ini-impersonate ng mga impersonator ng ganyan, ginagaya yung boses para mismo mapagkamalan ninyo na ako yung kausap ninyo. Sayang na sayang. Yun sana yung pagkakataon na, kasi alam nyo,
hindi ko na sana ito kukunan ng interview. Kasi sinabi niya sa akin na salamat na lang daw sa lahat sa tulong ko. Para sa akin, okay na yon. Pero unfair na yung mga tumulong, umaasa na meron silang aabangan na video na natulungan kayo. Di mo naisip yun, Marie? Ano bang pumasok sa isip mo? Hindi ko naman po akalain na ganun po yung mangyayari dun sa pera po. Yan kasi ang hirap sa inyong pag sabi kong makinig kayo sa lahat ng mga sasabihin ko pag alis ko dito, lahat bilin ko sa inyo, sundin nyo. Kasi para naman yun sa inyo, di ba? Kasi ayoko nang maulit na naglalakad kayo sa mga gubat-gubat at matuklaw kayo ng mga ahas at itong mga kapatid mo mahimatay kung saan naghahanap ng mga pwedeng maibenta at makainin nyo. Maraming beses kita pinaalalahanan. Magsalita ka doon, ayun silang kausapin mo doon, Doon ka, ba't di ka makatingin sa kanila? Yung mga nag-donate sa number niyo sa GCash. O sabihin mo, sila. Yung mga nagbigay po ng tulong, yung mga nag-donate po ito ng pera sa GCash po. Salamat po dun sa mga tulong ninyo. Pasensya na po kung nabaliwala lang po yung Yung alin? Kasi hinayaan mong mawala sa inyo na makuha. Maraming beses kita tinawagan, Neng. Sabi ko sa'yo, umpisa na ng pag-ahon-ahon ninyo. Magiging magaan ang pagbuhay ninyo. Hindi ka na masyadong magigibatan sa obligasyon sa iyong mga kapatid. Dahil naging saksi yung mga tao dito. Napanood kayo. Na sobra din kayong hirap na hirap. Porque sinabi kasi sa'yo na bibigyan ka ng 10,000, binigay mo naman yung OTP. Di ba, ikaw mismo, anong grade ka na ba? grade. Para mas maintindihan ng mga tao, anong grade? 12. O grade 12. Naiintindihan mo naman ata yung mga English na mga babala. Ha? Naiintindihan mo? Paano biglaan na nangyari? Kasi minutes lang 1 minute, 2 minutes lang, wala na yung pera. Kasi pinapa-update ko siya. Sabi ko, update mo ako lahat ng pera pumapasok sa inyo. Kasi may nagsasabi sa akin, nag-send daw sila ng pera sa account mo. Tapos, teka ito, ang mali kasi sa'yo, hindi mo naman pala yun GCash. Marie, bakit mo nilagay yung pangalan na binigay sa akin? Di ba kabilin-bilinan ko sa iyo dapat yun? Kasi kung habang buhay na dyan ang video ko, habang buhay na tutulong sa inyong mga tao, pag may nakakapanood at babalikan kayo na panoorin. Huwag din sana kasing matigas ang ulo. Binigyan ko kayo ng mahabang araw para makagawa ng GCash number ninyo, direkta sa iyo. Tapos yung GCash number hindi sa iyo. Wala tayong issue doon sa kaibigan mo. Okay, kilala mo siya personal, kaya nagtiwala ka. Next time, sabi ko, kabilin-bilinan ko sa inyo, susundin nyo na yung kailangan yung GCash number nyo, nakapangalan mismo sa iyo. Gumawa po ako ng GCash ko po kaso. Hindi wala po kasi akong national ID, kaya hindi pa ako makagawa. Kaninong GCash number yon? Doon po sa kaibigan ko, pero ako po yung nagbubukas ng GCash. Oh, GCash, ikaw nagbubukas. Wala siyang access doon, ha? Malinaw. Hindi po kasi tinatanggap yung student ID po. Student ID, yun lang meron ka. Bakit yun sa kapatid mo hindi mo binigay sa akin? Hindi ko naman po alam yung GCash ni Kuya, saka po sabi niya, hindi pa naman daw po verify yung GCash niya. Oh. Kaya yun na lang po yung binigay. Pero ang pinakamalaking kasalanan dito ay nagkamali kayo. Walang pagkukulang sa ginawa ko sa inyo. Naghahantay-hantay tayo kasi ako din, naghahantay din ako ng sahod dito sa bidyong ito. Para pagbalik ko, idadagdag natin yung maraming nag-donate, halos 50,000 yung pera. Dahil sa kapabayaan mo. Sinunod mo lang yung gustong hindi mo kilalang kausap mo at tumawag sa'yo na sabi kaibigan ko, kabilin-bilinan ko sa mga tao na pag may nagpapanggap na Virgilin Cares, hindi ako yan kaboses ko. Kasi kung ako mag-i-scam, hindi ko ipapakita yung mukha ko. Oo, promise. Kasi sino bang magnanakaw dyan sa social media na magpapakita ng mukha? Na magpapakilalang si Virgilin? Kala po namin maayos na yung buhay namin. Dahil
po dun sa sa nangnakaw po ng pera namin. Balik po kami sa dating buhay. Pagala-gala. Kasi sila pag naghahanap ng mga makakain, kasi sobra talaga silang salat sa hirap. Meron dito, meron dito, meron dito, meron dito. Parang hiwa-hiwalay sila, nagkikita-kita sila after 1 hour or 2 hours. Nagkikita-kita sila sa meeting place sa isang lugar at nagkakamustahan kung anong nakuha, para maipon at maibenta, kung anong pwedeng maibenta at mailuto naman dito sa kanilang naghahantay na kaldero. Anong gusto mong sabihin sa mismong nakausap mong nun? Ayun no, nanonood, na nagpakilalang kaibigan ko daw at bukal sa loob niya ang magbibigay ng 10,000 cash. Gusto ko pang sabihin sa kanya na kasi alam ko na nakaupo lang siya, naghahantay-hantay, nakaganyan-ganyan ng ano, ang sarap ng buhay niya. Nag-i-silstock lang siya. Oh. may pamilya naman po kayo, di ba? Alam niyo po ba kung gaano po kasakit para sa akin, kung sa inyo rin naman po mangyari to? Paano po kung yung halos mabaliw na po ako kaisip ilang araw dahil po doon sa pera kinuha niyo? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Isip ko po yung mga tao magagalit sa akin. Tapos po yung bumigay ng tulong. Oh, alam mo ba na yung mga nagsabi sa akin na Virgily, nagpadala ako sa magkakapatid na si Marie na ibili nila ng mga damit kasi gusto ko makita sila na nakabihis ng maganda at nakapag-Jollibee. Nagpadala ng halos malaking pera. 5,000 ata yung buong buo. Paano mangyayari yon? Alam. Sa sitwasyon na itong nangyayari sa iyo, nararamdaman mo, anong pakiramdam mo? Parang gusto mo nang bumalik si mama mo? Si mama po. Ha? Kasi ang bigat na eh. Gusto mo naman nawagan kay mama mo? Ang dami niya kasing iniisip. Yung pagkain, yung almusal, yung tanghalian, yung sa eskwelahan, nai-stress siya kasi graduating din. Nag-graduate ka na ngayon? Po. Kamusta? May tuga ka na? Meron po. Kailan graduation nyo? Sa 29 po. Gusto nyo baka gusto mong mag-attend si mama mo? Alam ko yung makakapagpagaan sa inyo na kasi nakikita ko na all support naman yung mga kapatid mong ito na makita kang nakaakyat ng stage at nakapagtapos nang dahil lang sa mga nangyari sa inyo. Walang iwanan, kumbaga ganoon. Kahit sa stage man lang makita ka ng mga kapatid mo nagpapalakpak. At gusto ko rin pong kita po si mama at masaksihan niya rin po yung pag-akit ko po sa stage. Ano? Masaksihan niya yung ano? Pag-akit ko po sa stage po kahit wala po akong award. Gusto ko po na pag malaki niya rin po ako. Kahit isang beses lang po. Saan ba matatagpuan ng mama nito, Manay? Magtatanong ka lang. Kilala mong nanay nito? Opo. Oh. Sa ano po, sa Goa. Goa siya nakatira? Tigaw. Goa po. Kailan graduation niya? 29. Sa kabilang bayan yan, mga Manay. Yun yung pangarap mo. Kahit di na makabalik sa destination, ay yung mag-donate sa'yo. Kasi ang dinonate dito sa kanya, pwede na makabili ng isang rep, magagarang rep, isang aircon, o ay isang TV, o 5 sakong bigas. Pwede na makabili ng bike, or padjak or tricycle, ganon, makapang-service dito sa mga kapatid niya. Pwede nang makapagpaayos ng bahay, dahil itong bahay nila, talagang pinapangarap nitong maliit na gusto niyang kahit simpleng matakupan man lang doon ng mga plywood, kasi yung bahay nila, kita nyo, yung lagayan ng mga hugasan, Diyos ko, butas-butas, nagtutulo-tulo pa. Ito, kamusta? Walang kuryente? Walang kuryente? Meron po. Saan kayo nakikabit? Jumper. Hala kayo. Jumper? Hindi po. Yung libre po yan noon. Libre saan? Yung libreng pa kuryente po.
Libre pa kuryente. Opo. Akala ko nilibre ng kapitbahay mo. Hindi. Alam na ba ng mga taga rito sa inyo na nanilimas yung pera mo lahat? Hindi pa po alam. Paano yan? Uhusgahan ka na nila na syempre ang ano nito, hindi man ginamit ng isip noon, mag-graduate na hindi pa ginamit. Anong, nakaready ka na ba sa kanila? Anda po ako kung ano po yung gusto nila pong sabihin sa akin. Hindi mo malang ginamit yung isip mo para gamitin yung pinag-aralan mo na hindi ibigay yung password. Kasi ang password sa'yo lang, ikaw lang dapat nakakaalam niyan. Kasi may kasalanan naman din po ako doon. Dahil nagtiwala po ako agad doon sa tumawag sa akin po. Ngayon, maging aral ito na kailangan pag nalaman ninyong magbibigay sa inyo ng pera ng 20,000, 50,000 tulong daw galing sa programang Virgilin Cares or pamilya ni Virgilin Cares or kapatid ni Virgilin Cares or friend ni Virgilin Cares, ka-close friend na magbibigay ng 50,000, 20,000, inulit ko. Pero may hinihinging kapalit OTP, sabihin yung code yung ganito, wag niyong ibibigay. Panloloko yan, legit na panloloko. Ha? Mga manay, tandaan mo? Ha? O paano yan? Wala ka ng GCash. Alam na po. Meron akong GoTime Bank. Ayan, yung mga gusto lang magbigay sa akin kasi unang-una, ayoko talagang sa mga vlog ko, nung mga nakaraang vlog, binago ko yung style ng pagbibigay ng pera ng mga gustong tumulong. Gusto ko direkta mismo sa kanila kasi paano pag namatay ako, wala nang magkiklaim noon nung perang iyon. Yun lang yung sa akin. Gusto ko kasi direkta sa kanila at kayo mismo ang magbigay at gusto nyo tumawag, magpakilala lang kayo na ganito na gusto nyo magbigay tulong pero huwag nyo naman hihingin yung OTP ha. Tandaan niyo huwag nyo hihingin yung OTP kasi pag hiningin yung OTP mabubuksan talaga nila yung account mo. Ganito, meron akong GoTime Bank, ayan, nakita nyo. Ayan, nakita nyo sa screen yan. Pwede mag-send ang may GCash, ang may Paymaya dyan sa GoTime. Iscan lang ninyo or yan details ko. Yung willing magbigay sa akin kasi alam ko lahat naman talaga nagsasabi sa akin na kung pwede sa akin daw magdirekta kasi yun nga baka mapahamak yung mga bata at naghahawak ng malaking pera. Yun ay binago ko din kasi sa pananaw na yung pananaw ko ay dapat idirekta mismo sa mga natutulungan ko yung GCash para walang masabing ibang tao. Ngayon, ibabalik ko yung dati na GoTime at i-update ko kayo kung ilang laman ng perang nakuha natin dyan para sa mga bata. Ito alam ko baka hindi na sila magbigay. Pero itry natin ha. Itatry natin may magbigay sa inyo. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na kasi humingi ka ng sorry sa kanila, humingi ka ng tawad at pagkakamali mo din yon. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon ulit na manawagan dahil balik na naman kayo sa dati, anong panawagan nyo? Aminin ko po na napakahirap po ng buhay namin. Nahihirapan po kami. Lalong-lalo na po ako kasi po ako yung panganay po sa kanila at sa akin po sila umaasa. Napakahirap din pong makita na nagugutom po yung mga kapatid mo. Sa bawat paghiwalay po namin para humanap ng makakain, natatakot pa ako na baka ma-aksidente sila sa pupuntahan nila. Kasi dumadaan pa ng ilog o kaya tuklaw ng ahas dahil pumupunta po sa mga gubat-gubat. Nagpapasalamat po ako dun po sa mga tumulong po sa amin at sa programang Virgilin Cares po. Tatawarin niyo po sana ako kasi isa pong pagkakamali po na hindi ko po dapat ginawa na magtiwala po dun sa taong scammer po na yun na ibigay po sa kanya yung OTP po ng GCash. Sana po mapatawad ninyo pa ako. Pasensya na po. Patawad po dun sa lahat ng bumigay po nun kasi napasawala lang po yung perang binigay ninyo. Dahil lang po dun sa pagkakamali po na nagawa ko. Pasensya na po talaga. At nagpapasalamat din po ako kasi tumulong po kayo sa amin. Sana po meron pa po dyan natitirang barya sa inyo, kahit barya na lang po. Pambili lang po ng makakain ng mga kapatid ko po. Kung meron kang ipapanalangin para doon sa naglimas ng pera sa GCash account nyo, anong gusto mong sabihin sa kanyang panalangin mismo? Yung hindi siya mapupunta sa impyerno.
Panalangin ko po sana na magbago na po siya, hindi niya na po yun gawin kasi paano po kung mabaliktad po yung sitwasyon, sa kanya rin po yun mangyari. Baka po hindi niya kayanin. Kasi po ako hindi ko kinain. Na-stress po ako. Lagi ko po yung iniisip kung tatanggap po ba ng mga tao yung kasalanan ko po. Kung mapapatawad pa po ba nila ako. Pinapatawad ka na, ha? Ako na mismo, pinapatawad ka na nila. Ha? Don't you worry. God is all the time, always here inside the house because napaka-bless niyong tao. Ha? Isipin nyo, may mga nag-donate sa inyo halos ganung halaga, napakalaki noon. Ibig sabihin, ang daming nagmamahal sa inyo at nagtitiwala. Huwag mong isipin yung pagkakamali mo, ha? Yung pagkakamali, normal yun sa isang tao. Hindi ka tao kung hindi ka nagkakamali, ha? Walang pinaka-perfecto dito, ha? Opo. Walang perfecto dito. Ako, aminin ko, marami akong kasalanan. Bago ako napunta dito. Sa mga nagtatanong kung kasi may nag-comment dyan, gaano ba daw kabuting tao, sabi ko, nagkakasala din ako, marami akong pagkakasala, pero yung mas pinipili ko pa rin yung tama kaysa sa mali. Para mas, kasi pag palaging kabutihan yung iniisip mo, isa nasa puso mo, pagtulong sa kapwa, and pag-iwas sa mga magugulong bagay, magugulong argumento, magaan sa pakiramdam at magaan din yung pasok ng blessing sa inyo. Tandaan nyo. O ikaw, gumaan na yung pakiramdam mo? Medyo gumaan na po kasi po nakausap ko na po kayo at nakapaghingi po ng tawad po sa mga tumulong po doon sa amin kahit wala po ako sa kasiguraduhan na mapapatawad po nila ako. And speaking of pinatawad, patawarin tayo. Yung GCash account na nila dyan, wag na kayo mag-donate dun sa isang video. Ano? Binura mo na yon? Opo. Dinilit ko na po yung GCash na po na yun kasi... Teka, nung pagkawala nung malaking pera, hindi mo agad dinilit. Binura. Tapos may pumasok pang another libo-libong pera. Meron pa. Tapos nakuha pa po yun. Nakuha pa. Kasi pag once na nabuksan yung GCash account mo, kahit palitan mo ng password dyan, may access na daw sila doon, yung pagkasabi sa akin ng mga IT. Mabutit dinilit mo na yung account na yun, ha? Dinilit ko na po. Para wala na po siyang scam pa. Tsaka wala na din po siyang makukuha doon sa GCash na po na yun kasi dinilit na po. Ako din panalangin ko na sana yung pera na nilimas mo, na sira ang ulo mo, kasi di maayos yung kaisipan mo, pinili mong gumawa ng masama, pinili mong lapastanganin at kunin lahat ng peran dapat sana ay naigagastos na nila ngayon at napapasarap na sana yung buhay nila. Panalangin ko na sana bigyan ka ng kalinawan ng pag-iisip na mabago, ngayon mismo, mabago yung isip at puso mo dahil napakahalang ng kaluluwa mo. Amen para sa iyo. Amen. 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 Amen? Amen. Amen! Amen. Ikaw? Amen. Amen. Amen po. Amen. Pinapanalangin namin lahat dyan na pati ang pamilya mo hindi magdanas ng paghihirap kagaya ng paghihirap nila. Ha? Alam mo, ikaw mismo, sabihin ko sa'yo, ako mismo nagpapakahirap sa isang video. Naghahanap ng pwedeng i-content na talagang pinaka-poor, pinakamahirap sa mahirap pa. Gaya ng mga magkakapatid na ito. At ako mismo ang nag-i-edit. Alam mo ba ilang araw kong in-edit at pinapaganda yung kwento at putol-putol na pinag-iisipan ko kung paano ilahad dyan ng dire-diretso sa video na maging maayos yung kwento nila. Tapos ikaw, ang sarap ng buhay mo, nakaupo ka lang dyan, di ganyan-ganyan ka lang, di kalikot ka lang ng ilong mo, hantay-hantay lang at nagtatawag ka pa sa mga gusto mong ma-scam. Ngayon, umpisa, hindi ka sana magkasakit. Pinapanalangin ko, magkaroon ka sana ng good health and malinaw ulit na kaisipan na sana yung pera, i-donate mo sa orphanage, ha? Makabawi ka man lang dito sa ginawa mo sa amin, ha? Amen? Amen. Amen? Amen. 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 Babus.
Amen.